Celebox. Panganay sa 5 magkakapatid si Halen na nakatira sa Maynila. Sa edad na 26 years old ay marami na siyang naranasang hirap at panayang diskarte para kumita ng kakarampot na pera. Siya kasi ang inaasahan sa kanila. Hoy! Tatanga-tanga ka ba? Nasa gilid na ako ng kalsada, balak mo pa akong sagasaan? Sa kabilang banda naman, ang binatang si Hans na nasa edad 26 years old ay pasaway at mahilig makipagkarera. Sakit siya sa ulo ng kanyang lolo, kaya tuturuan siya ng leksyon. Wala naman akong balak na tumanggi, lolo. Kahit na ipakasal niyo pa ako sa kahit na sinong babae dyan, wala akong pakialam. Dahil alam kong sila ang unang susuko sa akin. Hindi nila kakayanin ang ugali ko. Kailan ba ako magiging mayaman? Bulong ni Halen sa sarili habang naglalakad sa gilid ng kalsada. Ah! Malakas na sigaw ni Halen sa gulat. Malakas na busina ng sasakyan ang dahilan ng kanyang pagkagulat kasabay ng mabilis na pagharurot ng sasakyan kung saan muntik na siyang masagasaan. Hoy! Tatanga-tanga ka ba ha? Nasa gilid na ako ng kalsada, balak mo pa akong sagasaan? Malakas na sigaw niya sa humintong sasakyan. Lumabas mula sa magarang sasakyang yon ang isang gwapong binatang si Hans. Kaskasero kasi ang binata. Hindi naman kasi niya napansin si Halen sa gilid dahil napaindayog siya sa malakas na tugtugin sa kanyang sasakyan at nawala ng bahagyang atensyon sa kalsada. I'm sorry, miss. Hindi ko napansin. Ang mahalaga, hindi kita nasagasaan. Pakul na sabi ni Hans. Anong sinabi mo? Ang kapal din ng pagmumukha mo, no? Ikaw na nga tong muntik pumatay sa akin, ikaw pa tong mahangin kung umasta? Gigil na sabi ni Halen nang sabihin yun sa binata. Bakit magalit na galit ka? Nasagi ka ba? Natumba ka ba? Tumilapon ka ba? Hindi naman ah. Malay ko ba na may tao pala sa gilid? At isa pa, buhay na buhay ka naman. Wala akong kahit na anong sugat o galos na nagawa sa'yo. Kaya huwag ka nga magalit sa akin. Pagpatuloy mo na lang paglalakad mo pa uwi. Nakangising sabi ng binata. Lalong nanggigil si Halen sa pagiging mahangin ni Hans. Nandilim ang kanyang paningin hanggang sa mapansin niya ang dumi ng hayop sa kalsada. Walang ano-ano'y pinulot niya yon bago ibinato sa mukha ng binata. Sapul ito. Malakas na napamura si Hans habang si Halen ay mabilis na tumakbo palayo at sumuot sa iskinita. Bagay lang sa'yo yan. Kala mo kung sino ka. Halatang mayaman ka kaya ganyan kakayabang magsalita. Bulong ni Halen sa kanyang sarili. Nilinis niya ng maigi ang kamay niya pagka-uwi niya ng bahay. Talagang sinabon niya ito ng maigi. Kakaunting ulam na lang ang nadatnan niya. At habang kumakain siya ay pinagmasdan niya ang papa niyang may sakit at nangihinang nakahiga sa kama noon. Pasensya ka na anak, kung yan lang ang ulam na natira sa'yo. Pinagkasya ko lang yung ulam para sa ating lahat eh. Kaunti lang kasi ang napagbentahan kong basahan. Kaya wala akong sapat na pera para bumili ng maraming ulam. Saad ng kanyang ina. Parehas na senior citizens na ang kanyang mga magulang. Elementary ang bunso nila at 6 silang magkakapatid. Panganay siya at hindi na rin nakapagtapos ng pag-aaral dahil kinakailangan niya kaagad na magtrabaho. Ayos lang po yun ma, huwag niyo na po akong intindihin. Masaya na po akong tinirahan niyo ako ng ulam kahit konti. Ang mahalaga, nagkalaman ng sikmura ko. Di bale, ilang araw na lang naman po at sasahod na ako. May pambili na ulit tayo ng bigas. Tsaka ulam para na rin sa pambaon ng mga kapatid ko. Nakangiting sabi niya sa ina. Isang factory worker si Halen. Panay ang overtime niya para kahit papaano ay malaki-laki ang sasahurin niya. Samantala, matinding galit ang naramdaman ni Hans nang umuwi siya ng bahay ng kanyang lolo. Wala na siyang magulang dahil disgrasya ang sinasakyang eroplano nito patungong ibang bansa. 10 taon pa lang siya nang mamatay ang mga magulang niya. Saan ka na naman galing ha? Nakipagkarera ka naman sa mga pasaway mong kaibigan. Hindi ka na talaga nadadala, Hans. Muntik-muntik ka nang namatay dahil sa pagkakarera mo na yan. Buti sana kung legal yan. Talagang sakit ka sa ulo no? Pasaway kang bata ka.
Galit na sabi ng kanyang lolo. Pinunasan niya ng maigi ang kanyang muka matapos maghilamos. Lo, bakit ba panay pambunganga nito sa akin? Hindi ba kayo masaya na masaya ako sa ginagawa ko? Na dito ako nalilibang? Bakit parang ayaw niyo ako maging masaya? Sinusunod ko naman yung mga gusto niyo ah. Lahat ng negosyo natin ako na gumaasikaso. Kasi nga matandaan na kayo at hirap na kayong kumilos. Sa dami ng ginagawa ko sa umaga, dito na lang ako masaya. Hindi naman ako gabi-gabi nakikipagkarera sa kanila. Hindi mo kasi alam ang nararamdaman ko. Tayong dalawa na lang magkasama sa bahay na to. Nang mawala sa akin ang mami mo, hindi ko alam kung gaano kasakit sa akin yun. Lalo na't nag-iisang anak ko lang ang mami mo. Ikaw lang din ang apo ko. Kapag nawala ka pa sa akin, paano na lang ako? Mas gusto kong ako pa ang ilibing mo kaysa sa ako ang maglibing sa'yo. Galit na sigaw ng kanyang lolo sabay hampas sa sahig ng tungkod nito. Nangalit ang ngipin ni Hans. Bakit lo? Hindi po ba ako nag-iingat? Nagdadasal pa nga ako bago makipagkarera eh. At saka, 2 ikot lang naman sa kalsada ang ginagawa ko. 2 ikot lang. Saglit na saglit lang yun. Pangangatwiran niya pa. Talagang hindi ka marunong sumunod sa akin. Hindi ka marunong makinig. Pues, ako ang hahanap ng babaeng pakakasalan mo sa lalong madaling panahon. Subukan mo lang tumanggi. Mawawala ang lahat sa'yo. Pati ang pinakamamahal mong sasakyan. Pagbabanta ng kanyang lolo. Tumawa lang si Hans. Wala naman akong balak na tumanggi lolo. Kahit na ipakasal niyo pa ako kahit sinong babae dyan, wala akong pakialam. Dahil alam ko namang sila ang unang susuko sa akin. Hindi nila kakayanin ang ugali ko. Mayabang niyang sabi. Mahinang tumawa ang kanyang lolo. Ganun ba? Tingnan lang natin kung hanggang saan ang katigasan ng ulo mo kapag ang babaeng mapapangasawa mo ay palaban at hindi ka atrasan. Siya ang magiging katapat mo, Hans. Nagkibit-balikat lamang si Hans bago lumakad patungo sa garahe. Bring it on, lo. Hindi ko sila kinatatakutan. Kahit magbangayan pa kami araw-araw. Nagtungo siya sa garahe at saka tiningnan ng kanyang sasakyan. Niyakap niya ito na para bang mahal na mahal bago nagtungo sa isa pa niyang sasakyan. Mahal na mahal niya ang mga sasakyan niya kaya wala siyang pakialam kung ipakasal pa siya ng lolo niya. Mas mahalaga sa kanya ang mga sasakyan kaysa sa buhay pag-ibig niya. Ay, kapagod. Bulalas ni Halen habang naglalakad. Huminto siya sa pedestrian lane dahil tatawid siya nang mapansin niya ang isang matandang mabagal na lumalakad. Mauubos na lang ang segundo pero hindi pa nangangalahati sa kalsada ang matanda, kaya hinila muna ni Halen ang matanda pabalik sa gilid ng kalsada. Lolo, masasagasaan po kayo. Tapos na po ang oras para sa pagtawid. Dito na muna tayo at maghintay ulit. Sasamahan ko po kayong tumawid. Magalang niyang sabi sa matanda habang hawak ito sa kamay. Nginitian siya ng matanda. Maraming salamat, Ining. Pasensya ka na ha. Naging abala pa ako sa pagtawid. Wala kasi yung apo kong pasaway eh. Kumala na naman kasama ang barkada niya. Pero may driver naman ako. Nasa kabilang lane lang at kailangan kong tumawid. Hayaan niyo na po muna ang pasawahin yung apo. Huwag na po kayo magpaka-stress doon. Ay, ayan na po lolo. Pwede na po ulit tayong tumawid. Halina po, aalalayan ko po kayo. Wika ni Halen at saka inalayang tumawid ang matanda. Maraming salamat sa iyo, Ining ha. Pwede ko bang malaman ang pangalan mo? Wala nga naman po. Halen po ang pangalan ko. Kalalabas ko lang din po ng factory dahil uwian na. Maglalakad lang po ako para tipid sa pamasahe. Sige po lolo, dito na po muna ako mag-iingat po kayo. Magiliw na sabi ni Halen at saka naglakad na. Sumakay ang lolo ni Hans sa sasakyan. Maayos naman talaga siyang maglakad. Palabas niya lang kanina na hindi siya makalakad ng maayos para malaman kung sino ang tutulong sa kanya. Pakisundan ng dalagang yun. Baka siya nang hinahanap ko. Wika ng lolo sa driver. Simpleng dalaga lang kasi ang hinahanap niya para sa kanyang apo. Ayaw niya na ng babaeng mula sa mayamang pamilya. At hiling niya na sana'y isang palabang babae si Halen para maging leksyon ito sa kanyang apo. Sir. Yan na po ang bahay ng dalagang pinapasundan ninyo. Sabi ng driver ng payaso si Halen sa isang simpleng maliit na bahay.
Okay, sige. Ipapa-background check ko siya kaagad. Bukas na bukas. Nakangising sabi ni Lolo. Walang pasok kinabukasan si Halen kaya tumulong siya sa kanyang ina sa paglalaba. Sa labas sila ng bahay naglalaba ng mga oras na yun. Biglang may huminto na mamahaling sasakyan sa kanilang harapan. Mula sa sasakyan ay lumabas ang isang matandang lalaki. Nagulat si Halen nang makilala ang matanda. Hala! Kayo po ang lolo na tinulungan ko makatawid. Teka sandali, nakakalakad po pala kayo ng maayos? Bulalas ni Halen. Mahinang tumawa ang matanda. Mamaya ako nagsasabihin sa'yo, Iya. Pwede ba akong pumasok sa loob ng bahay niyo para makausap ka? May offer ako para sa'yo. Napalunok ng laway si Halen bago tumango. Okay po, sige po. Pero pagpasensyahan niyo na pong bahay namin ha. Medyo pangit at maliit pa. Nilibot ng matanda ang tingin sa buong paligid ng bahay na yon. Malinis ang bahay niyo kahit na maliit. Maganda pa rin sa mata tingnan. Salamat po. Gusto niyo po ba ng malamig na tubig? Pasensya na po yun lang po kasi ang meron kami ngayon eh. Nahihiyang sabi ni Halen. Huwag kang mag-alala. Maupo ka na lang, Halen. May mahalaga ako sasabihin sa'yo at gusto kong malaman ng sagot mo ngayon din mismo. Seryosong sabi ng lolo ni Hans. Napalunok ng laway si Halen. Ano po ba yung sasabihin ninyo? Bumuntong hininga ang matanda. Nagaanap kasi ako ng isang simpleng babae ngunit palaban. At nalaban kong palaban ka at siga ka nga sa lugar niyong to. Hindi ka natatakot sa kahit na sino basta't nasa tama ka. At ikaw ang hinahanap ko, Iha. Palabas lang ang pagiging mabagal kong maglakad. Tinitingnan ko kasi kung sino ang tutulong sa akin at nagawa mo yun. Ngayon, kaya ako to ginagawa para sa apo ko na pasaway. Naghahanap kasi ako ng mapapangasawa niya at gusto kong maging matapang ang mapapangasawa niya. Hindi yung matatakot sa kanya. Halen, bibigyan kita ng 10 milyong piso para pakasalan ng apo kong pasaway. Tatanggapin mo ba to? Nanlaki ang mga mata ni Halen at hindi nakapagsalita kaagad. Umalingaw-ngaw sa kanyang isipan ng 10 milyong piso. Napakalaking pera nito. Mapapagamot niya ang papa niya at may papaayos niya ang bahay nila. Higit pa roon ay may pera silang panggastos sa araw-araw pati na rin sa pag-aaral ng kanyang mga kapatid. Kailangan kong malaman ng sagot mo, Halen. Dahil kung hindi ka papayag sa alok ko, hahanap agad ako ng ibang babae. Gusto kong maikasal ang apo ko sa lalong madaling panahon. Dagdag pang sabi ng lolo. Napatingin si Halen sa kanyang ina na nakatayo sa isang tabi. Tila nakikita niya sa mga mata ng kanyang ina na dapat niyang tanggapin ang offer ng matandang lalaki. Sige po, tinatanggap ko po ang alok ninyo. Pakakasalan ko po ang apo ninyo. Wika ni Halen sabay lunok ng laway. Gumuhit ang malawak ng ngiti sa labi ng matanda. Tama naging pasya mo, Halen. Huwag ka mag-alala. Kakampi mo ako. Kapag inaway ka ng apo ko o may kalokohan siyang ginagawa, sabihin mo lahat yun sa akin. Ako nang bahala sa'yo. Pero gaya nga ng sinabi ko, huwag kang matatakot sa kanya ha. Gusto kong turuan mo siya ng leksyon. Patulan mo siya. Hindi ako magagalit sa'yo. Bagkus matutuwa pa nga ako. Ngumisi si Halen. Sige po, ako na pong bahala sa apo ninyo. Sanay na rin naman po ako sa mga pasaway na tao. Lalo na dito, marami rin pong pasaway. Kailan po ba kami ikakasal ng apo ninyo? Next week na. Ako na bahala sa lahat. Hindi mo na kailangan pang mag-alala. Asikasuhin mo na lang ang mga mamahalagang documents mo. At kailangan mo rin gumawa ng bank account dahil doon ko i-deposit ang pera. Wika ni Lolo. Tumango si Halen bago tipid ng umiti. Sige po, marami pong salamat. Marami ring salamat sa pagtanggap ng alok ko sa'yo. Naway magtino sa piling mong apo kong ubod ng pasaway at puro kalokohan. Wika ng matanda sabay tawa ng mahina. Nang matanggap ni Halen ang pera, ibinigay niya ito sa kanyang ina at ang kanyang ina na ang namahala nito. Ipinagamot ni Halen ang papa niya
at ipinaayos ang kanilang bahay. Nakumpleto ang gamit ng mga kapatid niya sa eskwelahan at nagkaroon sila ng maraming stocks ng pagkain. Habang ongoing ang pag-aayos ng kanilang bahay ay unti-unting kinukumpleto ng mama niya ang mga gamit sa bahay. Anak, gusto ko magpasalamat sa pagsasakripisyong ginawa mo para sa amin. Hindi matutumbasan ng kahit ilang beses na pasasalamat ang ginawa mong to para sa amin. Alam kong mahirap para sa iyo na ikasal sa lalaking hindi mo naman kilala at mahal, pero tanggap mo pa rin. Salamat sa pagmamahal mo sa amin ng papa mo. Lumuluhang wika ng kanyang ina. Mama, wag niyo na po akong alalahanin. Kayang-kaya ko po ang sarili ko. Isa pa, wala na pong ibang mas mahalaga sa akin kundi kayo nila papa at ng mga kapatid ko. Hindi na uso ang puro na lang pagmamahal na yan. Paano no kung nakapangasawa nga ako? Mahal ko. Pero katulad lang natin tapos tamad pa. E di nga tayo. Nga. Hindi naman nakakain ng pagmamahal eh. Minsan, kailangan nating magsakripisyo para makasurvive. Basta, mahal na mahal ko po kayong lahat. Tugon ni Halen sa kanyang ina. Bukas na ang kasal mo anak. Anong nararamdaman mo? Gusto mo bang umatras o ano? Natatakot ka ba? Bumuga ng hangin si Halen. Wala pa ako nararamdaman na kahit ano mama. Hindi rin ako natatakot. Ang lalaking yun ang dapat na matakot sa akin. Hindi uubra ang pagiging pasaway niya sa akin, oh. Wish ko na lang po sana na gwapo siya para hindi naman ako mairita sa pagmumukha niya. Natawa ang kanyang ina. Pasaway ka rin talaga anak. Pero sana nga para maganda ang lahi ninyo. Maganda ka anak, pero maigi na gwapo rin siya para kung sakaling sa kanyang magmamana ang anak nyo, eh di maganda ang kalalabasan. Sana nga po mama. Dahil kung mukha siyang maligno, ipipikit ko na lang po kapag magbabangbang na kami. Pilyang sabi ni Halen sabay natawa. Sa araw ng kanilang kasal ay laking gulat ni Halen nang makilala kung sino ang lalaki. At yun ang lalaking muntik na siyang masagasaan at ang binato niya ng dumi ng aso sa muka. Pashnea! Siya palang lalaking pakakasalan ko? Napakaliit naman talaga ng mundo! Bulalas ni Halen sa kanyang isipan. Kasalukuyan siyang naglalakad patungo sa altar kung saan naghihintay si Hans. Nang makalapit siya doon ay nanlaki ang mga mata ni Hans. Ikaw? What the? Bakit ikaw pang pakakasalan ko? Hindi napigilang bulalas ni Hans. Asar na tumawa si Halen. Ako rin no? Bakit ikaw pang pakakasalan ko? Oh my gosh! Kaya pala sinasabi sa akin ni Lolo na pasaway ang lalaking pakakasalan ko dahil ikaw pala yon. Iritableng wika ni Halen. Napansin ni Lolo ang bangayan ng dalawa kaya nilapitan niya si Hans. Ituloy niyo ang kasal ngayon kung gusto mo pang makasama ang sasakyan mo. Kinuyom ni Hans ang kanyang kamao. Dahil sa labis na pagmamahal niya sa kanyang mga sasakyan ay susundin niya ang nais ng kanyang lolo. Bad trip ka naman lo eh. Sinadya mo pa talaga akong ipakasal sa babaeng yun. Nagkwento ko naman sa'yo na may babaeng baliw na binato ko ng dumi ng aso sa mukha, di ba? Kahit hindi ko naman talaga siya nasagasaan. Tapos yung pala mapapangasawa ko. Inis na sabi ni Hans sa kanyang lolo. Natapos ang kasal nila na buong maghapong nakasimangot ang mukha ni Hans. Tumawa ang kanyang lolo. Hindi ko alam na siya pala ang babaeng tinutukoy mo. May sinabi ka bang pangalan? Eh wala naman. Nandun ba ako nung nagkabangayan kayo? Eh wala din naman. Ibig sabihin, hindi ko siya kilala. Tadhana na ang nagdala sa akin palapit sa kanya. Sarkastikong tumawa ng malakas si Hans. What? Tadhana? Destiny? Anong klaseng tadhana naman palang binigay sa akin? Habang buhay ko siyang asawa. Nakakainis. Nakakadiring ginawa niya sa akin at hindi ko yung makakalimutan. Baliwang babaeng yun. Walang babaeng matino ang gagawa ng bagay na yun. Kulang na lang ay pumutok ang litid niya sa malakas niyang sigaw. Napikon kasi siya sa'yo kaya yun ang naisip niyang iganti sa'yo. Pero naniniwala ako magiging mabuti siyang asawa. Marami kang matututunan sa kanya. Kagaya ng maging bagra, maging dugyot. Lolo naman, di naman matinong babaeng pinapansawa niyo sa akin eh. Abnormal ang babaeng yun. Inis na inis si Hans na sinabunutan ang sarili.
Ngayon mo lang yan masasabi. Babawiin mo rin yung mga binitawan mong salita sa kanya pagdating ng araw. Nakangising wika ng lolo niya. Samantala, umirap sa hangin si Halen dahil hindi pa rin siya makapaniwalang ang lalaking muntik niya nang makasagasa sa kanya ay ang kanyang mapapangasawa. At alam niyang palagi silang magsasabong, pero wala siyang balak na magpatalo. Baka nag-e-expect ka ng honeymoon ah. Walang ganun. Hindi ko kayang sikmurain na makipagtalik sa dugyot na tulad mo. Kapal na mukha mong gawin sa akin yun ah. Hindi ka abnormal. Abnormal ka. Hindi magagawa yun ng isang matinong babae. Kaya hindi ka matino. Wika ni Hans nang pumasok sa kwarto nila. Sabihin mo nang gusto mong sabihin, pero wala akong pakialam sa'yo. Kung pwede lang lumipat ng kwarto ay ginawa ko na eh. Ayoko makatabi sa kama ang baliw na tulad mo. Mayabang na baliw. Ganting sabi ni Halen. Nilapitan siya ni Hans at saka dinuro. Mas lalo naman ako no. Nandidiri ako sa'yo. Asar nang umisi si Halen. Hoy! Wala kang karapatang duru-duruin ako ah! Bigla niyang sinipa sa hita si Hans at saka ito binalibag. Napadaing sa sakit si Hans. Nagulat siya sa lakas ni Halen. Hindi niya alam. Sanay makipag-away ang kanyang asawa at nakikipagsuntukan pa nga ito kahit sa lalaki. Subukan mo lang akong pagbuhatan ng kamay. Sinisiguro ko sa yung hindi ka na makikita ng lolo mo dahil babasagin ko yung pagmumukha mo. Hindi mo pa ako lubusang kilala, Hans. Hindi mo alam kung anong kaya kong gawin. Pagbabantang sabi ni Halen. Mabilis na tumayo si Hans habang nanlalaki ang mga mata. Napatunayan kong abnormal ka talaga. Kinabukasan, maagang nagising si Halen para aralin ang mga gamit sa kusina. Nilibot niya rin ang malaking bahay na yun para alam niya kung saan siya pupunta kung sakali. Dahil masyadong malaki ang bahay na yun. Ang yaman pala talaga ng lolo ni Hans, no? Wika niya kay Manang kasambahay. Opo, talagang mayaman si Sir. Ang lahat ng nandito, kay Sir po lahat yan. Pati ang mga sasakyan ni Sir Hans, ang lolo niya po ang bumili niyan. Si Sir kasi naspoiled masyado ng lolo niya at ngayon lang tinuruan ng leksyon. Pero naiintindihan ko naman si Sir dahil nag-iisa lang na apo si Hans. Kung talagang mahal na mahal niya ito. Tugon ng kasambahay. Halata naman, kaya nga pasaway eh. Sarap patukan ng maraming beses. Napakayabang pa. Kala mo kung sino. Lolo naman niyang mayaman at hindi siya mismo. Nakangiwing sabi ni Halen. Tumikim ang kasambahay. Madam, ano po bang gusto niyong ulam mamayang tanghali? Ako na po magluluto mamaya ng ulam. Sabi ni Halen sa kasambahay. Nag-almusal muna siya bago nagtungo sa malawak na garden na yun. Diniligan niya ang mga bulaklak na naroon. Mahilig din kasi siya sa mga bulaklak kaya maraming paso sa kanilang bahay. Ang gaganda niyong lahat! Sabi niya sa mga bulaklak. Matapos niyang magdilig ay lumakad-lakad muna siya sa malawak na garahe doon. Pinagmasdan niya isa-isa ang magagarang sasakyan ni Hans bago tumangu-tango. Lahat ng mga sasakyan niya, mamahalin at kalimitan ng sports car. Mahilig siguro makipagkarera ang lalaking yun kaya mabilis magpatakbo. Ewan ko na lang talaga kapag nadisgrasya siya. Bulong ni Halen sa sarili. Maya-maya pa ay nagtungo na siya sa kusina para maghiwa ng mga rekado. Magluluto siya ngayon ng beef kare-kare dahil kumpleto ang mga ingredients sa malaking ref na naroon. Tahimik si Halen na naghihiwa matapos niyang palambutin ang karne ng baka. Nakita siya ng lolo ni Hans. Mahilig ka pala magluto. Wika ng matanda. Ngumiti si Halen. Medyo po, kasi naman ako po to kay Papa. Mahilig po kasi siyang magluto, talagang masarap po ang niluluto niya. Aba magaling. Malakas na pa naman kumain yan si Hans, pero hindi tumataba. Siguradong yan ang magiging dahilan para mahulog siya sa'yo. Saad ng matanda sabay kindat. Tumawa na lang ng peke si Halen at naging seryoso na sa kanyang ginagawa. Ilang sandali pa, naluto na ang beef kare-kare. Tinikman kaagad yon ng lolo ni Hans at nanlaki ang kanyang mga mata. Sarap pala nito. The best kare-kare na natikman ko. Tamang-tama ang timpla at natutunaw sa bibig ko ang karne sa sobrang lambot. Bulalas ng matanda.
Masaya naman si Halen sa papuring natanggap. Maraming salamat po, Lo. Kain lang po kayo. Pero tamang kain ng kanin lang Anya, sabay hagikik. Ang bango Nagutom na ako. Di nyo man lang ako ginising. Kumakain na pala kayo. Saad ni Hans na nagtungo sa kusina. Napailing na lang si Halen. Si Hans na ang nagsandok ng kanyang pagkain. Nang matikman niya ang luto ni Halen ay namilog ang mata niya. Ang sarap nito. Bakit parang mas naging malinamnam yata ang luto ni Manang? Saad ni Hans. Hindi si Manang ang nagluto niyan kundi ang asawa mo. Magaling pala magluto ang asawa mong si Halen. Simula ngayon, siya na ang palaging magluluto. Proud na sabi ng matanda. Nalukot ang mukha ni Hans. What? Siya ang nagluto nito? Baka naman nagsisinungaling lang siya. Paano siya magsisinungaling? Nakatingin ako sa kanya habang nagluluto. Ayaw mo namang tanggupin na siya ang nagluto pero siya talaga. Huwag ka na nga mag-inarte pa dyan dahil hindi mo na maitatangging masarap ang luto ni Halen. Ngumisi ng mapang-asar si Halen habang si Hans ay nagkibit balikat na lang. Gutom na si Hans at talaga namang masarap ang luto ng kanyang asawa kaya hindi niya na maitatanggi yun. Pagsapit ng gabi ay umalis na naman si Hans dahil nakikipagkarera na naman siya. Habang si Halen ay nakipag-video call sa kanyang pamilya ng ilang oras bago natulog. Ano ba? Bulag ka ba? Alam mong nandito ako nakahiga tapos dadaganan mo ko? Galit na sigaw ni Halen sa asawang si Hans. Oh, sorry. Hindi ko nakita. Akala ko kasi may basahan na nakahiga sa kamay. Pangaasar ni Hans. Basahan? Kung pangahan kaya kita dyan? Gigil na sabi ni Halen bago bumangon sa kama. Napalunok ng laway si Hans sabay atras. Biro lang. Napakainit naman ng ulo mo. Parang ayoko nang umuwi dito kung ganyan lang ang aabutan ko palagi. Mapanakit kang babae. Hindi mo dapat ako sinasaktan dahil nakikitira ka lang dito. Bakit ikaw? Hindi naman sa iyong bahay na to Sa lolo mo. Pasaway ka nga na apoy. At ang lahat ng narito ay galing sa lolo mo. Pati ang mga mamahalin mong sasakyan. Lolo mo ang bumili niyan. Kaya huwag ka magbida-bida dyan kung ayaw mong sirain ko yung pagmumukha mong nakakairita. Nanlilisik ang matang sabi ni Halen. Nakaramdam ng takot si Hans. Ngayon lamang may babaeng lumaban sa kanya. Oo na. Sabi ko nga hihiga na ako na maayos Huwag ka na magtatransform pa dyan Para kang halimaw na nagkatawang tao. Nakakatakot ka, alam mo ba yun? Dapat lang na matakot ka sa akin Hindi ako katulad ng mga babaeng kilala mo na kinakaya-kaya mo lang. Huwag ako, Hans. Hindi ako pinanganak para magpaapi sa kahit na sino. Kaya ikaw, subukan mo lang sagarin ang pasensya ko at makakatikim ka talaga sa akin. Nanlalaking matang sabi ni Halen. Humiga na sa malaking kama doon si Hans. Dami mong sinasabi. Patulog ka na nga. Gabing-gabi na sakit mo sa tenga. Anya bago nagtalukbong ng kumot. Humugot ng malalim na paghinga si Halen bago humiga na rin sa kamang iyon. Tulog ka na mahimbing dyan. Huwag kang didikit sa akin Malaki ang espasyo sa gitna nila. Nakatulog din naman kaagad si Hans habang si Halen ay isang oras munang nagkalikot-likot sa kanyang cellphone bago nakatulog. Sa sobrang ganda kasi ng higaan ay hindi kaagad siya makatulog. Sumunod na araw, abala si Halen sa paghihiwa ng gulay nang magtungo sa kusina si Hans. Mapang-asar na tumingin sa kanya si Hans. Oh, ano yung niluluto mo? Bida-bida ka na naman kay Lolo para maging mabait sa kanya, no? Siguro talagang nagpapabida-bida ka lang dahil may masama kang balak sa pamilya namin. At kaya ka pumayag pakasalan ako kaagad. Kahit alam mong pasaway ako ay dahil gusto mo makuha ang yaman namin. Nakangising saad ni Hans. Tumigil sa paghihiwa si Halen. Pinagsasabi mo Gawa ka ng kwento? Oo, pinakasalan kita dahil sa 10 milyong inalok ng lolo mo na naging dahilan para mabigyan ko ng magandang buhay ang pamilya ko. Pero wala akong pakialam sa yaman nyo, no? Kahit hindi mo pa ako bigyan ng pera, anong pakialam ko dyan? Kaya ko namang magtrabaho. At anong trabaho naman ang kaya mong gawin, Kahit napakaraming trabaho ang kaya kong gawin. Ikaw ba? Meron ka bang kayang gawing trabaho?
Palaki itlog ka lang naman dito eh. Tanda-tanda mo na wala ka pa rin pinagkatandaan. Pasaway ka pa sa lolo mo. Imbis na magpakabait ka na lang dahil matanda na ang lolo mo, pinapasama mo pa ang loob niya. Gunggong ka rin no? Naiiling na wika ni Halen. Ano naman sa'yo? Hayaan mo si lolo. Siya naman nagpapaka-stress eh. Siya nagbibigay stress sa sarili niya. Hindi ko naman sinabing mas stress siya. Mayabang nasabi ni Hans. Hindi na nakapagpigil si Halen kaya binatukan niyang asawa. Ang kapal talaga ng mukha mong magsalita ng ganyan. Palibhasa, hindi mo na-appreciate ang pagmamahal sa'yo ng lolo mo. Kaya siya nai-stress ay dahil inaalala ka niya. Ayaw niyang malagay ka sa kapahamakan. Kapag nawala ng lolo mo, doon mo lang marirealize kung gaano kanya kamahal at kung gaano siya kahalaga. Napangiwi si Hans at saka matalim na tiningnan si Halen. Sakit mo naman makabatok. Ginawa pa akong bata nito. Tinitigan din siya ng matalim ni Halen. O bakit? Lalaban ka? Sasaksakin kita dyan. Tingnan natin kung tatagal ka pa talaga. Gigilitan ko na parang lieg ng manok yung lieg mo. Nakakapiko ng yabang mo. Masyado ka mahangin. Akala mo naman napakayaman talaga. Lolo mo lang ang mayaman no? Hindi ikaw. Ingay ng bunganga mo. Bilisan mo na nga dyan magluto dahil nagugutom na ako. Para bago man lang ako umalis, nakakain na muna ako. Kakamot-kamot sa ulong sabi ni Hans bago bumalik sa kanyang kwarto. Napailing na lang si Halen at saka nagpatuloy sa kanyang ginagawa. Ilang oras ang lumipas ay nakapagluto na siya. Pakitawag naman si Lolo, kakain na kamo. Pati na rin ang impakto kong asawa. Utos niya sa kasambahay. Sige po ma'am. Tugon nito. Maya-maya lang ay bumalik na ang kasambahay matapos kumatok sa pinto ng dalawa. Mamaya na lang daw po kakain si Lolo. Masakit daw po kasi ang ulo niya eh. Gusto niya raw pong magpahinga muna. Si Sir Hans naman po pababa na po. Sige, salamat. Kumain na rin kayo pagkatapos namin kumain. Tugon niya sa kasambahay. Maya-maya pa ay bumaba na ng hagdan si Hans at kumunot ang noo nang makitang hindi pa nakahanda ang pagkain nila sa mesa. Oh, bakit hindi pa nakahanda ang pagkain sa mesa? Akala ko ba kakain na? Kunot ang noong sabi nito. Ngumisi si Halen. Huwag kang boss kung umasta no, ikaw ang maghanda. Kung nga nagluto ako pa rin maghahanda. Ano ka, lalamon lang talaga ganon? Matuto kang kumilos, hindi yung puro ka nakaasa sa mga kasambahay dito. Ihanda mo yung plato, tsaka lagyan mo ng kutsara at tinidor sa mesa. Subukan mong hindi sumunod, ipupukpok ko sa ulo tong sandok na to. Pananakot ni Halen sa kanyang asawa. Padabog na sumunod si Hans. Kakainis talaga. Para saan pang may kasambahay dito kung kailangan ko pa rin kumilos? Kaya nga may kasambahay eh. Tigilan mo ko matuto kang kumilos. Hindi yung lagi ka nalang ganyan. Gigising ka para kumain? Mahiya ka naman. Lumalaki kang batugan. Hindi porket may kasambahay ka dito, talagang ganyan na lang ang gagawin mo. Kumilos ka rin kahit papaano. Sabi naman ni Halen. Labag man sa loob ni Hans ang sumunod ay ginawa niya pa rin. O ayan na. Nakalagay na ang kutsara tinitor tapos plato. Baka pwede ka na magsandok ng ulam. Maghintay ka. Wala kang karapatang pagtaasan ako ng boses dyan no. Hindi kita amo. Inis na sabi ni Halen sabay irap. Napailing na lamang si Hans. Imbis na piliin niya si Halen para hindi na siya nito kausapin pa, siya patuloy ang napipikon sa pagiging palaban ni Halen. Habang kumakain sila ay napansin ni Hans ang pagiging malungkot ni Halen. Oh, bakit ganun ang itsura mo? Kakain na lang tayo, nakabusangot ka pa. Dapat masaya ka habang kumakain. Pasalamat ka nga, nasasarapan pa ako sa luto mo eh. May pakinabang ka kahit papaano. Mapang-asar na sabi ni Hans. Tiningnan niya ng masama si Hans. Namimiss ko lang ang pamilya ko. Pwede mo ba akong ihatid sa amin mamayang hapon? Umarko ang kilay ni Hans. Ayoko nga. Puro ka na utos sa akin Okay, fine. Hindi ako magluluto ng hapunan mamaya. Magluto ka ng pagkain mo. Walang ganang sabi ni Halen. Saglit siyang tinitigan ni Hans bago muling nagsalita. Okay, fine. Ihatid kita. Pero umuwi ka na lang dito mag-isa. Hindi kita susunduin. Pasalamat ka, masarap ka magluto. Salamat. Simpleng tugon ni Halen. Tumikim si Hans.
Ang lungkot mo naman masyado. Hindi ako sanay na ganyan ka. Tumigil sa pagkain si Halen. Wala lang. Hindi naman sa nag-iinarte pero kasi first time kong mawalay sa kanila. Kaya nalulungkot ako na pagkagising ko hindi sila ang mabubungaran ko. Naisip ko na hindi pala talaga matutumbasan ng pera ang saya. Ikaw ba, hindi mo ba namimiss ang mga magulang mo? Hindi mo ba nararamdaman ng inggit kapag nakakita ka ng masayang pamilya? Natigilan si Hans bago tinuon ang tingin sa pagkain. Namimiss syempre. Nakikimami at daddy na lang ako sa mga magulang ng kaibigan ko. Kapag nakikita ko silang masaya, naiinggit ako syempre. Pero hindi ko pinapahalata. Wala talagang perpekto sa mundo, no? Pero at least, di ba? Pwede kang makimami at daddy sa magulang ng kaibigan. Kahit papaano, pakiramdam mo may magulang ka pa rin. Pumiksi si Hans. Ewan ko. Iba pa rin kapag sariling magulang eh. Iba ang saya. Natawa ng mahina si Halen. Kumain ka na nga dyan. Hindi bagay sa iyong pagiging malungkot. Mukha kang kurimaw. Hinatid nga ni Hans si Halen sa kanilang bahay at hindi niya maiwasang makaramdam ng lungkot at inggit nang makita niya kung paano salubungin ni Halen ang kanyang mga magulang at kapatid. Namiss ko kayong lahat. Kumusta naman kayo dito? Masayang tanong ni Halen sa kanila dahil sa wakas ay nakasama niyang muli ang pamilya niya. Maayos na maayos kami anak. Okay na okay ng papa mo. Ikaw ba? Kamusta ka naman doon? Wika ng kanyang ina. Ayos lang po ako mama. Mabait naman po si lolo. Pasaway lang po yung asawa ko. Ang sarap niyang iuntog sa pader. Sabi ni Halen sabay tawa. Napatingin naman si Halen sa kanyang likuran maging ang kanyang mama. Oh, nandyan pa palang asawa mo. Halika dito sa loob, Hans. Tumingin si Hans kay Halen bago kumamot ng ulo. Magandang araw po, Mama, Papa. Nahihiya niyang sabi. Pumasok ka dito, magmerienda ka. Nagluto ko dito ng homemade fish balls, kwek-kwek tsaka kikiam. Halika rito, Hans. Malawak ang ngiting sabi ng papa ni Halen. Siniko ni Halen ang asawa niya. Magmerienda ka raw. Subukan mong tumanggi, hahambalusin talaga kita. Bulong ni Halen sa asawa. Hindi naman first time kumain ng ganoon ni Hans, ngunit nagulat siya sa lasa nito. Masarap at masarap din ang sauce. Ang sarap naman po nito. Nakatikim na ako nito nung kumain kami ng tuhog-tuhog ng kaibigan ko. Pero hindi po ganito kasarap ang fishball at kikiam. At ang sarap po ng sauce nyo. Bulalas ni Hans bago muling kumuha ng fishball. Binibili lang din kasi yun sa palengke. Ito kasi homemade. Ginawa ko mismo. Para kapag gusto ng mga anak ko ng merienda ay hindi na sila lalabas pa. Magluluto na lang sila. Tugon ng papa ni Halen. Papa, ayaw niyang maniwala na sa'yo ko nagmana sa pagiging magaling magluto. Akala niya nga ang pangit ng luto ko eh. Pero nung matikman naman niya, sarap naman siya. Nakatulis ang ngusong sabi ni Halen. Muntik nang masamid si Hans. Wala naman ako sinabi ah. Mali naman sumbong mo. Ay naku. Naiiling na sabi ni Hans. Minsan kapag hindi kayo busy, dito na kayo mananghalian. Ito kasing si Halen, talagang namimiss namin ang anak naming to. Siyempre matagal kami magkakasama sa bahay na to. Pero dahil nag-asawa na siya, natural lang na sa bahay na siya ng kanyang asawa titira. Sana hayaan mo si Halen na dumalaw-dalaw sa amin, ha? Namimiss kasi namin siya. Pakiusap ng mama ni Halen kay Hans. Opo, wala namang problema sa akin kung gusto niya pong pumunta palagi dito. Ihatid ko lang din po siya kung kailan niya gustong pumunta. Magalang na sabi ni Hans. Sus, ayaw mo nga akong ihatid kanina eh. Kung hindi pa kita tinakot, hindi mo talaga ako ihahatid. Nakangising sabi ni Halen. Kumamot sa kanyang ulo si Hans habang namumula ang muka. Hindi niya napansing nakarami na pala siya ng kinakain. Nagtawanan sila doon. Nakitawa na rin si Hans. Napagtanto niyang masaya pala ang pamilyang meron si Halen. Pagpasensya mo na ang kapatid ko kanina kung marami silang tanong sa'yo ah. Mga bata pa kasi. Hindi pa ganun ka-matured. At salamat pala dahil nakipagtsikahan ka kina mama at papa. Akala ko nga hindi mo sila kakausapin eh. Sabi ni Halen habang nasa biyahe. Tumawa si Hans. Ayos lang.
Natutuwa nga akong kausap ang mga kapatid mo eh. Niloloko-loko ko nga rin. Lalo na yung kapatid mong lalaki. Sumunod yata sa bunso nyo. Ang daldal. Ang daming sinasabing kalokohan. Pero nakakatuwa siyang kausapin ha. At mabait ang mama at papa mo. Aminin ko. Nakakainggit ka dahil buhay pa ang mga magulang mo. Mahinang tumawa si Halen. Huwag ka nga mainggit. Pwedeng-pwede kang makimama at papa sa kanila dahil mag-asawa naman tayo. Salamat. Ang saya ng pamilya nyo. Nakakatuwa mga kapatid mo. Bigla ko tuloy naisip na masarap pala talaga sa pakiramdam na magkaroon ng kapatid. Kahit sana isang kapatid lang, hindi talaga ako pinagbigyan. Pero di bale, masaya naman ako sa mga kaibigan ko. Malungkot ang tinig ni Hans. Basta, kapag gusto mo ulit pumunta sa bahay, sumama ka lang sa akin kapag pupunta ako doon. Nakita mo naman kung gaano kanila winelcome sa bahay. Si Papa, magpapakitang gilas sa'yo yun. Ipagluluto ka nun ng masarap na pagkain. Masarap pa naman magluto si Papa ng bulalo. Sumasakit na lang batok nun kakakain ng bulalo eh. Nakakapagluto lang si Papa nun kapag bagong sahod ako. Wika ni Halen sabay tawa. Pasimpleng sinulya pa ni Hans ang kanyang asawa at doon niya napagtanto kung gaano kaganda si Halen. Simple lang ang ayos nito pero maganda. Magandang mataray. Okay, sige. Sabihan mo ako sa susunod kung kailan ka pupunta ulit doon. Makikipaglaro rin ako sa mga kapatid mo. Namiss ko bigla maging bata. Ang sarap nilang kalaro. Okay, sige. Sa susunod na araw na ulit. Pero teka, wala ka bang maibibigay na trabaho sa akin? Kasi nabuburyo na ako sa bahay eh. Kapag tapos na ako magluto, wala na ulit akong gagawin. Matutulog na lang, magpapahinga, magsi-cellphone. Gusto ko sanang may gawin ako kahit papaano at kumita. Nakangusong sabi ni Halen. Pwede siguro yung mag-filing ka ng mga documents. Mamaya sa mini office ko sa bahay. Maraming documents doon na dapat i-file. At lahat yun tungkol sa business. Yun na lang magiging trabaho mo. At tuturuan na lang din kitang gumamit ng Excel at kung ano-ano pang dapat matutunan para ikaw na lang mag-encode. May sahod yun. Ayos lang ba sa'yo? Nakangiting sabi ni Hans. Mabilis na tumango si Halen. Oo naman, ayos yan. At least hindi na ako maboboring sa bahay. Pagka-uwi nila ay nagtaka si Halen kung bakit sumunod sa kanya si Hans patungo sa kanilang kwarto. Oh, hindi ka aalis? Akala ko ba makikipagkarera ka? Ganitong oras ka umaalis, di ba? Takang tanong ni Halen. Tumikim si Hans. Hindi na. Sa susunod na araw na lang. Magpapahinga na lang muna ako. Good night na. Napakurap si Halen. Sige. Good night. Alanganin niyang sabi. Lumipas ang ilang araw. Unti-unti nang mababawasan ang bangayan ng dalawa. Nagiging mabait na rin si Hans sa kanyang asawang si Halen at palagi siyang nasasabi kumain kapag oras na ng kainan. Wow! Ang sarap nito ah! Amoy pa lang talagang tulo ng laway ko. Bulalas ni Hans bago kumuha ng kanin. Dahan-dahan lang sa pagsubo ha. Baka mabulunan ka na naman. Ang lakas mong kumain pero hindi ka tumataba no? Anong sekreto mo? Tanong ni Halen sa asawa. Hindi ko nga rin alam eh. Siguro marami akong bulati sa tiyan kaya kapag kumakain ako, mauubos din nila agad. Sagot ni Hans sabay tawa. Ewan ko sa'yo, baka mataas lang din ang metabolism mo. Teka, si Lolo ba hindi na naman sasabay sa atin kumain? Tanong ni Halen. Hayaan mo na si Lolo, baka may ka-meeting na naman through video call. Kapag kasi ganyan, di pwedeng may istorbo si Lolo eh. Kasi baka mamaya, bigating investor pa lang kausap niya. Magaling kasi makipag-usap yan si Lolo. Ang galing niyan sobra. Close deal agad. Kaya hanga ako sa Lolo ko eh. Nagpapakabait na nga ako ngayon sa kanya. Na-realize ko kasi sinabi mo. Baka kapag nawala siya, doon lang ako magsisi ng sobra. Doon ko lang ma-realize na mahalaga pala siya. Wika ni Hans bago ngumiti ng matamis. Ngumisi si Halen. Ayos yan. Nagiging cute ka na ha. Dati kasi hindi eh. Ang sarap mong batukan dahil nakakainis ka. Tumawa si Hans. Ikaw naman kasi. Ang sama ng ginawa mo sa akin. Talagang nanggigil ako ng sobra. Huwag mo na nga balikan yun. Natatawa na lang din ako sa sarili ko kung bakit ko ginawa yun eh. Siguro nandilim lang din talaga yung paningin ko nun at yun ang naisip kong iganti sa'yo. At least, memorable. Sabi ni Halen sabay tawa.
Baliw ka talaga kahit kailan. Tumatawang sabi ni Hans. Nagpahatid si Halen sa mall dahil may bibilhin siya pero sumama na sa kanya si Hans. Ang dadaming magagandang damit oh. Bakit ayaw mong bumili? Sigurado akong bagay yan sa'yo. Wika ni Halen. Kung alam mo lang, ang dami kong damit sa bahay. Yung isang bakanting kwarto doon, may malaking cabinet doon na puro damit ko lang. Kaya hindi pa ako bumibili ng damit dahil madami pa ako hindi nasusuot. Sa susunod lang kapag may nagustuhan ako. Ikaw ang dapat bumili ng damit. Paulit-ulit ang sinusuot mo eh. Tugon naman ni Hans. Ayos lang naman sa akin kahit paulit-ulit pang sinusuot kong damit. Wala namang masama doon. At saka, paborito ko kasi ang lahat ng damit na sinusuot ko. Memorable din to dahil binili sa akin ni Mama. Nakangiting sabi ni Halen. Ako naman ang bibili ng damit para sa'yo. Asawa mo ako. Para naman maging memorable din sa'yo. Huwag ka nang tatanggi ah. Wika ni Hans bago namili ng damit na babagay kay Halen. Matapos nilang mamili ay kumain muna silang dalawa bago umuwi. Habang kumakain ay maraming sinasabi si Hans. Mas masarap para ang luto mo kaysa dito. Mas malasa. Nakangiwing sabi ni Hans. Tumawa si Halen sabay palo kay Hans. Huwag ka nga maingay dyan. Baka may makarinig. Ma-offend naman sila sa sinabi mo. Hayaan mo sila. Totoo naman ang sinasabi ko eh. Hindi naman talaga masarap ang luto nila. Dapat pala sa bahay na lang tayo kumain. Kaso pagod ka na eh. Hayaan na nga. Nakangusong sabi ni Hans bago pinagpatuloy ang kanyang pagkain. Natawa na lang si Halen habang nakatingin sa kanyang asawang kumakain. Unti-unting nagiging komportable na silang dalawa sa isa't isa at hindi na nga nag-aaway pa. Matutulog na ako. Good night. Pero ayos lang ba mag-request ng yakap sa'yo habang natutulog? Nakangising sabi ni Hans. Napalunok ng laway si Halen. Ha? Magkayakap tayong matutulog? Mabilis na tumango si Hans. Oo, bakit? Magsawa naman tayong dalawa. Halika na dito. Napatili si Halen nang bigla siyang hatakin ni Hans patungo sa kama at sa kaniyakap ng mahigpit. Maya-maya pa ay nakaramdam ng pag-iinit si Hans. Hinaplos niya ang pisngi ng kanyang asawa. Nagliliyab ang mga mata nilang nakatitig sa isa't isa hanggang sa hinalikan na nga ni Hans si Halen sa unang pagkakataon at pagkatapos ay pinagsaluhan nila ang mainit na sandali bilang mag-asawa. Lumipas pa ang ilang araw, nagising na lang si Hans na mahal na pala niya si Halen. Pagkagising niya ay hinanap niya kaagad si Halen at natatagpuan niya palagi sa kusina ang asawa. Good morning! Breakfast is ready! Nakangiting sabi ni Halen. Ang aga mo yatang magising. Nasanay na ako sa iyong palaging tanghaling nagigising ah. Anong meron? Nakangising sabi ng lolo niya. Kakamot-kamot sa ulo si Hans na tumabi sa kanyang asawang si Halen. Siyempre, gusto kong matikman ng masarap na almusal ng asawa ko. Kaya maaga akong nagising. Malakas na tumawa ang lolo ni Hans. Anong ibig sabihin nito? Mahal naman na ba ang asawa mo, Hans? Namilog ang mga mata ni Halen. Lolo naman, ano yan? Tumawa si Hans. Tama ka dyan, lolo. Mahal ko na nga po ang asawa ko. Paano ba naman? Ang sarap magluto. Nakuha niya ang puso ko sa galing niyang magluto. Lahat ng restaurant na kinakainan ko napapangitan na ako sa luto. Hinahanap-hanap ng dila ko ang luto ni Halen. Anya, sabay tingin kay Halen. Siniko ni Halen ang kanyang asawa. Hoy, kumain ka na nga lang dyan. Aga-aga mo na namang nangaasar ah. Umiling si Hans. Hindi ako nangaasar. Nagsasabi lang ako ng totoo. Mahal na talaga kita. Siguro hindi mo pa ako mahal kaya ka nagsasabi ng ganyan. Sa bagay, pasaway kasi ako eh. Pero huwag kang mag-alala. Magbabago ako para mahalin mo ko. Pumalakpak ang lolo ni Hans. Matanda na ako pero bigla pa akong kinilig sa inyong dalawa ah. Ipagpatuloy niyong pagmamahalan yung yan. At ikaw po, magpapakabait ka na. At para sa susunod, mabibigyan niyo na ako ng apo sa tuhod. Namula ng gusto ang mukha ni Halen dahil naalala niya kung paano siya paligayahin ni Hans. Talaga namang tirik ang mata niya. Mabilis na lumipas ang ilang linggo. Umami na nga ng tuluyan si Halen sa kanyang nararamdaman para sa asawa niyang si Hans.
Nung una kasi hindi pa siya sigurado sa kanyang nararamdaman hanggang sa napaamin na nga siya. Nagbago na kasi talaga ng tuluyan si Hans. Naging mabuting apo at asawa na ito sa kanya. Ano yan? Loko ka. Bakit bumili ka pa niyan? Nakakahiya naman. Bulalas ni Hallen dahil sa dami ng pinamili ni Hans para sa kanyang mga kapatid. Ayos lang yan. Sinabihan kasi nila akong pogi eh. Kaya bilang reward, bibigyan ko sila ng munting regalo. Masayang sabi ni Hans. Pasaway ka talaga. Pogi ka naman talaga eh. Ngayon nga parang lalo ka nagiging pogi sa paningin ko. Siguro ginayuma mo ko no? Nakangiting tanong ni Hallen sa asawa. Eh bakit ako? Baka ikaw nga ang ginayuba ako eh. Ginalingan mo talaga sa pagluluto para ma-inlove ako sa'yo ng sobra. Pero seryoso, doon mo talaga ako nakuha. Lalo na sa pagiging palaban mo. Hindi naig mo pa ang tomboy eh. Siguro tomboy ka dati no? Tumatawang sabi ni Hans. Hindi ako tomboy no? Marami lang akong kaibigang lalaki dahil nga naiirita ako sa ibang babae. Kung hindi plastic, ang lalandi naman. Ayoko ng ganong trip. Gusto ko yung tamang pagkakaibigan lang. Hindi yung naninira ng kapwa. Naiinis talaga ako sa ganon. Wika ni Hallen sabay irap. Pagkarating nila sa bahay ng pamilya ni Hallen ay sinalubong kaagad si Hans ng mga kapatid ng kanyang asawa. Tuwang-tuwa naman si Hans sa mga ito. Nakangiting pinagmasdan ni Hallen ang asawa, pati na ang mga kapatid niya. Ang gwapo pala talaga ng asawa mo at talagang mayaman. Saan mo naman nakuha ang lalaki niyan, Hallen? Ibang klase ka rin bumingwit ng lalaki ha? Talagang jackpot. Wika ng tsismosa nilang kapitbahay. Ninisihan ni Hallen ang kapitbahay nila. Hindi ko naman siya nabingwit. Kusa siyang dumating sa buhay ko dahil na-inlove siya sa beauty ko. Maganda kasi ako at mabait din na anak. Hindi pasaway sa magulang. Ang anak kasi ng kapitbahay nila ay nakaaway niya dahil masamang ugalit nito at palaaway. Dakila ring tsismosa at mahilig manira ng kapwa. Napangiwi ang kapitbahay nila. Huwag mo nang balikan pa ang nangyari sa inyong dalawa ng anak ko. Nagbabago na yun. Nagpapakabait na nga siya eh. Teka, may 2,000 ka ba dyan? Pautang muna oh. Balik ko na lang din sa katapusan. Natawa ng mahina si Hallen. Pasensya na, pero hindi ako nagpapautang. Anya sabay talikod. Pinuntahan niya ang asawa niya at nakita niyang nakikipaglaro ito sa kanyang mga kapatid. Ginawang kabayo ng bunso nila ang asawa niyang si Hans na tuwang-tuwa namang gumagapang. Tingnan mo nga yung bunso mong kapatid. Ginawa ng kabayo ang asawa mo. Natatawang sabi ng mama niya. Kaya nga po eh. Pero hayaan na, tuwang-tuwa naman si Hans sa ginagawa sa kanya ng mga kapatid ko. Palibhasa, sabik din kasi siya sa kapatid dahil nga only child lang siya. Sabi niya nga sa akin noon, naiinggit siya sa akin dahil ang dami kong kapatid. Masaya raw ang pamilya natin. Doon kasi sa bahay ng lolo niya, tahimik. 3 lang kasi kaming naroon pati na ang mga kasambahay. Pahayag ni Hallen. Yun talagang mahirap kapag nag-iisa. Kaya kayong dalawang pinagtagpo ng tadhana dahil marami kang kapatid na pwede niyang maging kalaro. Tingnan mo nga ang asawa mo oh, parang bumalik siya sa pagkabata. Tuwang-tuwang sabi ng mama ni Hallen. Pinanood ni Hallen ang haruta ng mga kapatid niya pati ng kanyang asawa. Pagkatapos ay nagluto na siya ng kanilang ulam para sa tanghalian. Masaya silang kumaing magpamilya. Isang araw ay nagyaya ng swimming si Hans kasama ang buong pamilya ni Hallen pati na ang lolo niya. Parang batang nakikipaghabulan sa dagat ang asawa niyang si Hans sa mga makukulit niyang kapatid. Hallen, gusto ko magpasalamat sa iyo dahil sa ginawa mo para sa apo ko. Ang laki ng pinagbago niya. Hindi ko akalain na may ganyang ugali pala ang apo ko. Simula nang malaman kong mahal ka na niya, naging mabait na apo na siya sa akin. Dati, palagi ang pabalang sumagot sa akin. Palagi ang naiinis kapag kinakausap ako. Bihira ko lang siya makasama sa bahay dahil madalas siyang nasa barkada. Wika ni Lolo. Nainlove raw po sa akin dahil sa galing kong magluto. Pati na raw po sa ugali ko. Sa tingin ko naman po nung una, mabait naman po talaga ang apo ninyo. Kasi mabait po kayo. Siguro kulang lang po talaga siya sa pagmamahal. Kasi kahit na lumaki po siya sa inyo, sinabi niya po sa akin na iba pa rin kapag merong magulang. Ang sabi pa nga po niya sa akin, nakikimami at daddy na lang po siya sa magulang ng mga kaibigan niya.
Kaya naisip ko na sabik po siya sa pagmamahal ng magulang. Salaysay ni Hallen. Nakatingin silang dalawa kina Hans pati na sa mga kapatid niyang naglalaro naman ngayon ng bola sa buhanginan. Tama ka. Yun nga ang dahilan niya. Ramdam ko naman yun. Palagi ko siya nakikitang malungkot na nakatingin sa isang masayang pamilya. Sa totoo lang, masakit para sa akin na makikitang ganong kalungkot ang apo ko. Kung magagawa ko nga lang sanang ibalik ang buhay ng mga magulang niya ay ginawa ko na. Kasi kahit anong sabihin natin, kahit ipinakita at ipinadama ko naman sa kanyang pagmamahal ng isang magulang, iba pa rin talaga ang mismong magulang niya. Lolo lang naman niya ako. Hindi naman niya ako mami o daddy. Malungkot na wika ng lolo ni Hans. Hinawakan ni Hallen ang kamay ng lolo ni Hans at saka ngumiti ng matamis. Mabuting lolo po kayo ni Hans at magulang na rin. Kaya wag na po kayo mag-alala. Ang mahalaga po napagtanto ni Hans na mahalaga po kayo sa kanya. Sinabi ko po kasi sa kanya yan at nakakatuwa po talaga na talagang nakinig siya sa akin. Kaya talaga nagpapasalamat ako na dumating ka sa buhay namin. Kaya kapag nawala ako sa mundong to, alam kong may nagawa akong mabuti para sa apo ko. At yun ay ang ipakasal siya sa tulad mong mabait at masarap magluto. Dahil matakaw si Hans. Wika ni Lolo sabay tawa. Ilang buwan pa ang lumipas, tuluyan na ngang nabuntis si Hallen. Sobrang saya ng lolo ni Hans. Napasayaw pa nga ito nang sabihin nila ang magandang balita. Wow, si Lolo biglang naging dancer. Nakangising sabi ni Hans. Lolo, kumalma po kayo. Baka naman tumunog bigla ang buto-buto niyo dyan eh. Biro naman ni Hallen. Hayaan niyo na akong sumayaw dahil sobrang saya ko talaga. Hindi may paliwanag ang sena na nararamdaman ko ngayon. Sa wakas, nabuhay pa ako at masisilayan ko pa ang apo ko. Kakain ako ng maraming masustansyang pagkain para talagang mabuhay pa ako na matagal. Bulalas ng matanda. Lolo, huwag ka naman pong ganyan. Hindi ka pa po mamamatay. Aabot ka pa ng 100 taon. Aalagaan mo pa ang apo mo sa tuhod. At ako naman, magiging masipag ako sa negosyo natin. Hindi na po ako tatamarin pa at palalaguin ko pa ito para may maiwan akong pamana sa magiging anak namin. Nakangiting sabi ni Hans. Pero kahit na marami tayong pera, halimbawa, huwag nating hahayaang maging spoiled ang anak natin. Tuturuan natin siyang makontento pa rin at magpahalaga sa mga bagay-bagay. Hindi porket may pera, gagastos lang ng gagastos. Sabi naman ni Hallen. Hinawakan ni Hans ang kamay ng kanyang asawa. Oo naman, ayoko maging katulad ko siyang pasaway. Kaya kapag didisiplinahin mo ang anak natin, hindi ako kukontra. Tatahimik lang talaga ako sa tabi. Ngumisi si Hallen. Talagang manahimik ka lang dahil tatamaan ka talaga sa akin. Kayong dalawang anak natin ang papaluin ko. Di pwedeng kakampihan mo siya kapag nagkamali siya dahil iisipin niya na ayos lang gumawa ng mali. Meron naman siyang kakampi. Nagpaalam muna silang mag-asawa kay Lolo para mamili ng gatas ni Hallen, pati na rin ang mga prutas na kakainin niya. Habang abala si Hans sa pamimili, ay nakasalubong ni Hallen ang dati niyang kapitbahay na biglang yumaman at nilait ang pamilya nila. Sila ni iyon na mataas ang pangarap kaya nag-asawa ng matandang mayaman. Pero hindi kagaya ni Hallen ang dahilan niya. Gusto niyang yumaman para magyabang. Oh, ikaw pala. Kamusta naman kayo ng pamilya mo? Mahirap pa rin ba? Ikaw naman kasi, sinabihan na kita mag-asawa ka ng matandang mayaman pero ayaw mo pa. Kaartehan pa kasing inuuna. Dapat nakinig ka na lang sa akin. Tingnan mo ako ngayon, mayaman na. Yun nga lang, ang tagal pang mamatay ng asawa ko. Uugod-ugod na at hindi na nga makalakad ng maayos pero buhay pa rin. Maarteng sabi ni Lani. Ngumisi si Hallen. Hindi ka pa rin talaga nagbabago, Lani. Mayabang ka pa rin talaga. Para sa kaalaman mo, hindi na kami mahirap. Hindi na kami katulad ng dati dahil mayaman na rin kami. Baka nga mas mayaman pa kami sa'yo eh. Tumaas ang kilay ni Lani. Wow! Ang yabang mo naman. Baka nangangarap ka lang ng gising. Paano naman kayo magiging mayaman? Nag-asawa ka na rin ba ng matandang mayaman kagaya ko? O, diba? Aarte-arte ka pa dyan pero mag-aasawa ka rin ng matandang mayaman? Oo, sa una mahirap dahil nakakairita sila. Matanda na kasi. Utak munggo na. Pero ang pagtitiis naman yun. Mapapalitan ng kaginhawaan sa huli. Naiiling na tumawa si Hallen bago sinulya pa ng asawa niya na abala pa rin.
Hindi naman matandang mayaman ang asawa ko. Kasing edad ko lang din pero gwapo at mayaman. Yung mayaman talaga. May-ari ng condo units, resort, maraming food franchise at kung ano-ano pa. At isa pa, hindi ko naman habol ang yaman nila. Kusa siyang dumating sa buhay ko. At dagdag pa ron mahal na mahal ako ng asawa ko. Baliw na baliw siya sa akin. Mayabang na sabi ni Halen. Humalikip-kip si Lani. At sino naman ang lalaking yan ha? Baka naman imahinasyon mo lang para may maiyabang ka sa akin. Imposible namang merong magkagagusto sa'yo na binatang mayaman mahirap ka lang. Kalimitan sa kanila, mayayaman din ang nais. Mula sa mayamang pamilya ang gusto nilang mapangasawa. Ewan ko sa'yo, Lani. Kahit kasi ganito ako, kahit mahirap ako, mahal ako ng asawa ko at baliw siya sa akin. Saad ni Halen sabay hagikik. Honey, nakabili na ako ng mga prutas na gusto mo. Ano pang gusto mo? Para mabili natin lahat ng gusto mo. Wika ni Hans at naglakad patungo sa kinaroroonan ni Halen. Yumapos si Halen sa braso ng kanyang asawa. Gusto ko nang kumain, honey. Bigla kasi ako nagutom Pabebeng wika ni Halen bago kinindatan si Lani. Naiwang nakanganga si Lani at hindi makapaniwalang may asawang gwapo si Halen. Habang siya ay nagtitiis alagaan ng asawa niyang matanda kahit inis na siya. Sino yung babaeng yun? Bakit ang samang tingin niya sa'yo? Tanong ni Hans sa kanya. Kapitbahay namin dati. Yumaman dahil nakapangasawa ng matandang mayaman. Masama ugali ng babaeng yun. Ubod ng yabang. Nilalait kami kasi nga ang hirap talaga ng buhay namin noon. Pero deadma ko lang siya. Sinabi niya pa nga sa akin na dapat nag-asawa na lang ako ng matandang mayaman. Hindi ko naman kasi kaya ang ganun, no? Kaya ito, binigay ka sa akin ng may kapal. Isa kang blessing sa akin. Malambing na sabi ni Halen bago humigpit ang kapit sa braso ng kanyang asawa. Kumamot sa kanyang ulo si Hans. Ikaw ang blessing sa akin. Ikaw kaya ang nagpatino sa pasaway na kagaya ko. Kayong dalawa ng anak natin ang pinakamagandang regalo na natanggap ko ngayong taon. At kayo ang pinakamalaga sa lahat. Walang silbi ang yaman ko kung mawawala kayo sa akin ng anak ko. Kaya lahat gagawin ko para hindi ka umiyak sa piling ko. Hindi talaga ako iiyak sa piling mo. Ikaw ang iiyak sa piling ko dahil babatukan kita palagi. Wika ni Halen sabay tawa ng malakas. Ilang linggo ang lumipas ay nagsimula nang maglihi si Halen. Stress na si Hans sa paglilihi ng kanyang asawa. Naging emosyonal kasi si Halen at may mga cravings na kakaiba at hindi niya minsan maibigay. Honey, bakit ka umiiyak? Tanong ni Hans nang magising siya madaling araw. Umiiyak si Halen kaya siya nagising. Nilapitan niya ang kanyang asawa at tinanong kung bakit ito umiiyak. Honey, bakit? Ano nangyari sa'yo? May nagawa na naman ba ako mali sa'yo? Ano yun? Gusto mo ba akong sampalin ulit? Natarantang tanong ni Hans. Pinahid ni Halen ang kanyang mga luha. Honey, gusto ko ng mangga. Ayoko ng Indian mango. Gusto ko yung piko. O di naman yung manggang kalabaw. Please. Napalunok ng laway si Hans bago tumingin sa orasan. 3:00 na ng madaling araw. Hindi niya alam kung saan siya hahanap ng mangga. Okay, sige. Hahanap ako para sa'yo. Dito ka lang Huwag ka nang umiyak. Wika ni Hans bago mabilis na nagbihis. Humugot ng malalim na paghinga si Hans bago umalis. Pumunta siya sa malayong palengke dahil alam niyang maaga pa lang ay nagbubukas na yon. At hindi nga siya nagkamali. Nakahanap nga siya ng manggang kalabaw at piko. Tig 2 kilo na ang binili niya. May ngiti siya sa labi nang makauwi. Honey, nandito na ako. May dala na ako mangga para sa'yo. Hinihingal niya pang sabi dahil patakbo siyang nagtungo sa kanilang kwarto. Nanlaki ang mga mata ni Halen at napapalakpak pa sa tuwa. Wow! Mangga! Thank you so much, honey! Pinaulanan ni Halen ng halik ang kanyang asawa bago kinuha ang mangga. Honey, ipagbalat mo ako ng mangga, 2. Tapos lagyan mo ng bagoong yung matamis na bagoong. Thank you! Okay, sige honey. Ako nang bahala. Saad ni Hans bago bumaba sa kusina. Ngunit pagkatapos niyang magbalat ng mangga ay napagtanto niyang wala na palang bagoong. Napakamot siya sa kanyang ulo. Paano to? Wala na palang bagoong. Siguradong iiyak na naman si Halen. Sabi niya sa sarili.
Muli siyang naghanap ng bagoong hanggang sa makita niya ang alamang at kailangan pa itong lutuin. Wala na siyang ibang choice kundi ang katukin si Manang sa kwarto nito. "Oh, kayo po pala sir, bakit po?" Tanong ni Manang sa kanya nang buksan nito ang pinto ng kanyang kwarto. Pasensya ka na po Manang kung nadistorbo ko po ang tulog ninyo. Pero kasi si Halen nagpabili sa akin ng mangga kaninang alas 3. Pero hindi ko alam na wala palang bagoong. May alamang dun sa ref. Magpapaluto po sana ako ng bagoong at matamis daw. Pasensya na po talaga. Bibigyan ko na lang po kayo ng bonus. Nahihiyang sabi ni Hans sa kasambahay. Tumawa si Manang sabay iling. "Huwag na po sir, ayos lang. Kakagising ko lang din eh. Ganitong oras din kasi ako nagigising dahil alas 8 pa lang tulog na ako. Ganito talaga kapag matanda na. Ako nang bahala sir, maupo lang po kayo dyan saglit." Maraming salamat po Manang. Wika ni Hans sabay hingang malalim. Ilang minuto rin ang lumipas bago natapos lutuin ni Manang ang bagoong. Nang maluto niya ito ay agad na kumuha si Hans at inilagay sa maliit na bowl. Pagkatapos ay dali-dali siyang nagtungo sa kanilang kwarto. "Honey, nandito na ang mangga at bagoong mo." Masigla niyang sabi, ngunit naabutan niyang tulog na ang kanyang asawa. Inilapag niya sa tabi sa maliit na mesa ang dala niyang mangga at bagoong. Tinapik niya pa ang kanyang asawa at saka siya natawa ng mahina. Pasaway ka talaga, honey. Tinulugan mo na naman ako. Nandito na bagoong at mangga mo. Ay naku, honey. Natatawang sabi ni Hans. Kinuha ni Hans ang mangga at saka nagsimulang kainin yun. Wow, ang sarap ng bagoong ni Manang. Bagay na bagay sa manggang to Sabi niya sa sarili. Nakakailang kain na siya ng mangga nang biglang magising ang kanyang asawang si Halen. Nagulat siya nang bigla siya nitong paluin ng malakas sa likod. Aray ko, honey! Bakit mo naman ako inampas ng malakas? Mangyak-ngyak na sabi ni Hans. Biglang kinuha ni Halen ang mangga na hawak niya at saka kinain ito. "Bakit mo naman kinain yung mangga ko? Akala mo ba tulog ako, ha? Hindi pa ako tulog, no? Nakailip lang ako dahil ang tagal mong pumunta dito." Pagtataray pa sa kanya ni Halen. Pasensya ka na. Bagong luto lang yung bagoong. Si Manang ang nagluto. Ang sarap pala ng ganyan. Pwede ba ako makahingi, honey? Nakangusong sabi ni Hans. Mabilis na umiling si Halen. "Hindi pwede. Akin lang to. Bilang ko ang mga mangga dyan ha. Bawal kang kumuha." Natawa na lamang si Hans. Opo, honey. Hays, pasaway ka talaga. Mahal na mahal pa rin kita kahit ganyan ka, honey. "Mahal na mahal din kita, honey. Pero sa akin lang yung mangga ko." Madiing sabi ni Halen. Mabilis na lumipas ang ilang buwan. Tuluyan na ngang nanganak si Halen. Isang malusog na baby girl ang naging anak nila. Maluha-luha pa nga si Hans nang buhati niya ang kanyang anak. Nagpasalamat siya ng sobra kay Halen at nangakong magiging mabuting asawa siya at ama sa kanilang dalawa ng anak nila. Sa kwentong pag-ibig ni Halen at Hans, na ipakita na kusang dumadating sa buhay natin ang ating dawan sa hindi inaasahang pagkakataon. Dagdag pa roon, kapag tinamaan talaga ni Cupido ang puso ng isang tao ay nagbago ang ugali nito. At yun ay ang nangyari kay Hans. Pasaway siya at mapang-asar, ngunit nang mahulog siya kay Halen ay nagbago ang ugali niya. Ibig sabihin lang ay makapangyarihan talaga ang pag-ibig. At dito na po nagtatapos ang kwento natin para sa araw na ito. Muli, ako po si Miss Demi at marami pong salamat sa inyong patuloy na pakikinig sa Siren Radio. Samahan niyo po ako muli sa mga susunod nating kwento na ibabahagi namin sa inyo. Marami pong salamat!